Halos buong magdamag nagising si Carlo dahil mahaba naman ang kanyang naging pahinga noong hapon na wala siyang malay. Pero noong sumapit ang alas 5 ng umaga, ay naisipan niya na ring umidlip saglit. Sigurado namang pagsapit ng alas 6 ay gising na ang asawa niyang si Brittany at maaari na iyong pumalit sa kanya sa pagbabantay. Makalipas ang 1 oras na pagkakaidlip ni Carlo, ay bumabaw ang tulog niya noong maramdamang may kumot na pumatong sa buong katawan niya. Tapos narinig niya ang mahinang bulong ni Brittany. "Mahal, doon ka na matulog sa hinigaan ko para mas komportable. Ayos na ako, kumpleto na ang tulog ko." Sumagot naman si Carlo. "Ayos na ako rito, mahal." "Okay," sagot ng asawa, sabay dampi ng manipis na halik sa kanyang noo. Tapos tumabi iyon sa kanya at pinaunan siya sa balikat nito. Matapos noon ay muli nang lumalim ang tulog ni Carlo hanggang sa maramdaman niyang marami na ang gumagalaw sa paligid. Pero wala namang nagsasalita o nag-iingay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niyang naroon pa rin sa tabi niya si Brittany, pero gising na ito. Sina Magnus, Oliver at Maris naman ay nakapalibot sa apoy habang may nakasalang na kaldero na nagpapainit ng tubig. Sabi naman ni Magnus, "Tamang-tama ang gising mo, Carlo. Malapit nang kumulo ang tubig. Mag-almusal na tayo. Tapos saka tayo maglalakad papunta roon sa unahan. May natagpuan kasi si Oliver na kubo roon. Nakakita rin siya ng bangka na pwede nating masakyan papatawid sa kabilang bahagi." Okay, sige. Pasensya na pala, Magnus, at naging cause of delay pa ako sa misyon na ito dahil sa pagkakapinsala ko kahapon. Anong cause of delay ka dyan? Napahamak ka dahil sa isang matinding nilalang. Kaya hindi yun cause of delay. Misyon natin ito. Kaya ibig sabihin, walang iwanan at walang papabayaan. Huwag mong intindihin yun. At least nakaraos na tayo sa kalbaryong iyon. Hindi na tayo mapapraning na sa bawat may mararamdaman tayong kakaiba, ay iisipin natin na siya yun. Sa dami kasi ng nakasagupa natin rito, iyon ang pinaka nakakatakot sa hindi maipaliwanag na dahilan. Parang ang kaluluwa ko ang tinakot noon. Kakaibang takot ang binigay noon sa akin. Pero hindi ko naman alam kung saan ako natatakot. Hindi rin kasi sobrang nakakatakot ang itsura niya kumpara sa mga malahalimaw na aswang. Sabi naman ni Brittany, spiritual side kasi natin ang iniimpluwensyahan noon ng takot. Kaya takot tayo kahit hindi natin alam kung saan. Muli namang nagsalita si Magnus. Parang hindi ka naman natakot doon, Brittany. Ikaw nga ang unang tumalo ng mataas at sumalakay roon. Hindi ka ba apektado ng aura niyang nakakatakot? Sabi naman ng dilag. Anong hindi? Kung alam niyo lang kung gaano ako katakot noong makita ko siya, tapos tulog pa kayong lahat. Pero gaya ni Carlo, ang bagay na pinakakinakatakutan ko ay ang mawala sa akin si Carlo. Kaya hindi ko masyadong inintindi ang takot ko sa kanya. Inisip ko na kapag hindi ako lumaban, ay mawawala sa akin si Carlo. Kaya lang naman ako palaging matapang sa laban dahil alam kong nariyan si Carlo palagi. Hindi niya ako papabayaan kahit kailan. At kahit mamatay ako sa laban, ay siguradong hindi ako mag-iisa dahil sasamahan niya ako kahit sa kamatayan. Pero iyong kagabi na mag-isa lang ako nagising, iba ang pakiramdam ko na takot noon. Kaya nga, nagpalit na ako agad ng anyo sa 2nd antas para hindi ma-overpower ng takot ang utak ko at makalimutan ko na magpalit ng anyo. Mabuti nga at nagising kayo nung magpalit na ako ng anyo. Nakalimutan ko nang sumigaw para gisingin kayo Unti-unti na rin kasi akong kinakamunan ng takot. Sabi naman ni Oliver, "Nako, hindi mo na talaga kami kailangan gisingin pa, Brittany. Sa growl mo pa lang, pati ang natutulog daming kaluluwa
ay nauna pang nagising sa amin eh. Wika pa ni Oliver na tumatawa. Tumawa na rin sina Magnus at Maris dahil ganun talaga ang naramdaman nila noong nag-growl ng malakas si Brittany. Ilang saglit pa ay sabi ni Magnus, "Oh, ready na ang mainit na tubig. Tara, magkape na tayo. Lapit na kayo rito." Agad namang tumayo sina Carlo at Brittany at lumapit na rin sa may apoy na pinalibutan nila Magnus, Maris at Oliver. Masaya silang nagkikwentuhan habang kumakain nang maramdaman nilang tila umuga ang lupa. "Lindol?" Wika ni Oliver. "Ewan ko, parang hindi eh," sagot pa ni Magnus. Sabi naman ni Carlo, "Sa tingin ko, hindi. Mukhang bagong makakalaro na naman natin sa umagang ito." Sabi naman ni Oliver, "Naku, wala pang ang 12 oras mula nung huling kalaban. Meron na naman." Si Maris naman ang sumagot, "Hayaan mo na, Oliver. Yan naman talaga ang pinunta natin dito, di ba? Ang kalabanin lahat ng narito para maging matagumpay ang misyon natin at makauwi pa ng buhay." "Sabagay, may punto ka rin naman dyan. Tsaka, nakapagpahinga na rin naman tayong lahat ng mabuti. Kaya ayos na lang din." Wika ni Oliver, sabay lagok ng huling kape na nasa kanyang tasa. Tapos agad nang nagligpit at naghanda ng mga gamit na dadalhin sa pag-alis. Tinapos na rin nila Magnus ang kanilang pag-aalmusal at naghanda na rin sa kanilang pag-alis. Noong mailigpit na ang lahat ay nagsimula na silang maglakad papunta sa kanang bahagi para puntahan ang bangka na sinasabi ni Oliver. Maingat ang kanilang paglalakad at walang nagsasalita. Lahat nakahanda sa biglaang pagsalakay hanggang sa makita nila ang isang kubo. Sumenya si Magnus na dalawa ang dumaan sa likuran. Tumango naman sina Carlo at Brittany sa kanal lumihis ng daan para doon sila iikot sa likurang bahagi. Samantala sina Magnus, Maris at Oliver naman ay sa harapan nagtungo. Saktong nakaikot lang sila ay naroon na rin sa may gilid sa kabilang bahagi sina Carlo at Brittany. "Clear!" Wika pa ni Carlo. Lumapit naman si Magnus sa bangka. "Ayos ito, Oliver. May masasakyan tayong matino sa pagtawid. Pero paano nagkaroon ng lumang bahay at bangka rito? Masyado na itong luma. At kung iisipin, kailan lang ba gumawa ng 7 dimensyon si Abraham? At paanong may lumang bahay na rito kaagad? May ideya ka ba rito, Brittany?" "Actually, napag-usapan namin ito ni Mama. Ang 7 dimensyon na ito ay hindi talaga original creation ni Abraham. Mga pocket dimension ito na ginawa ng mga sinaunang mga babaylan. Ang iba naman ay gawa ng mga engkantado para meron silang personal hideout o personal na kuta na walang ibang nakakaalam. Dahil kung sino lang ang may-ari ng pocket dimension na iyon, ay siya lang din ang may access sa pagpasok. Tapos, hindi na ako sigurado kung papaano nakakolekta si Abraham ng 7 pocket dimension. Basta, naging kanya ang 7 iyon at pinatirahan niya sa napakaraming mga aswang na mula naman sa mga eksperimento nila ni Papa. At maliban sa mga aswang, ay nagpapasok rin siya ng kung ano-anong mga nilalang dito at mga tauhang salamangkero para magsagawa rin ng eksperimento rito sa loob. Walang makakapigil sa kanila dahil sila lang naman ang narito. Kaya ibig rin sabihin, posibleng may mga bahay, kaharian o pamayanan sa 7 dimensyon na mula pa sa naunang nagmamay-ari nito. At dahil sa marami na ang mga aswang, kaya kailangan rin ng pagkain ng mga tao. Nagbubukas sila ng portal na konektado sa mundo ng mga tao para may mga pangkaraniwang tao na maligaw at makapasok rito na hindi nila nalalaman. Sila ang magiging pagkain ng mga nilalang rito. At itong bahay na ito ay hindi malayong pagmamay-ari ng isang babaylan, albularyo o antingero na maaaring nanirahan rin dito noong unang panahon. Kaya merong ganito rito.
Sabi naman ni Magnus, ibig sabihin, hindi malayong makatagpo tayo rito ng pamayanan ng mga tao na hindi tauhan ni Abraham o hindi aswang. Oo Magnus, posible yun. Kasi halimbawa, may isang babaylan na gumawa ng pocket dimension para pagtaguan ang kanyang pamilya. Siyempre, hindi naman buong angka noon ay magkakaroon ng kapangyarihan bilang babaylan o albularyo. Kaya maari nga na may mga normal na tao sa loob ng dimensyong ito. Depende na lang kung hindi pa sila nauubos ng mga aswang na nakatira rito. Sa dami ng lagim na naghihintay sa lugar na ito, ewan ko lang kung magagawang tumagal ng pangkaraniwang tao rito ng 1 taon nang hindi nabibiktima ng mga masasamang nilalang. Sabi naman ni Oliver, okay, gets ko na. Kahapon ko pa talaga pinag-iisipan kung paano nagkaroon ng bahay at bangka sa bahaging ito eh. Wika ni Oliver tapos pinagtulungan na nila Carlo na itihaya ang bangka. Ilang saglit pa ay muli na naman nilang naramdaman ang pag-uga ng lupa. Sabi ni Carlo, mukhang tama nga ako. Masamang nilalang ang may gawa ng pagyanig na iyon at nakasunod siya sa atin o nagmamasid lang. Kaya kahit malayo na tayo sa pinagpahingahan natin, ay nararamdaman pa rin natin na narito siya sa malapit. Sabi naman ni Magnus, ano pang hinihintay natin? Tumawid na tayo para makalayo na tayo sa kung anong nilalang man yan. Oo Magnus, tama ka. Tara, buhatin na natin ito. Wika pa ni Carlo at agad nang iniangat ang kabilang bahagi ng bangka. Pinagtulungan naman agad nila Oliver at Magnus ang kabilang bahagi at inilagay na nila sa sapa ang bangka. Nagsalita si Carlo. Magnus, ikaw sa unahan. Tapos, sunod sa'yo si Brittany. Saka si Oliver, Maris at ako naman ang sa dulong hulihan. Okay, sige. Tama ka, Carlo. Mukhang kakailanganin ko ng backup sa likuran ko na humahaba ang kamay. Sabi naman ni Carlo, nako, hindi lang kamay ang humahaba dyan kay Brittany, dila rin. Talaga? Gulat na wika pa ni Magnus habang nakatingin kay Brittany. Sabi naman ng dilag, nagpapaniwala ka dyan. Sabi naman ni Maris, hulaan ko, ibang gamit ng dila ang naiisip nyo. Hindi sa paraan kung paano ginagamit ng mga aswang ang dila nila sa pangangaso sa gabi. Nakangiti naman si Magnus pero hindi nagsasalita. Sabi naman ni Brittany, si Carlo rin kaya, may humahaba rin dyan ng hindi pangkaraniwan. Napatingin naman sila Magnus at Oliver kay Carlo na tila iba ang iniisip. Sabi naman ni Carlo, uy, braso ang sinasabi niya. Kayo talaga, yung mga utak nyo, marurumi. Sabi naman ni Oliver, hindi nga. Talaga bang braso ang tinutukoy mo, Brittany? Nakangiti naman na sumagot ang dilag. Secret. Sabi naman ni Carlo, sumakay na nga kayo kung saan pa mapunta ang usapan natin eh. Nagkatawa na silang lahat at isa-isa nang sumakay sa bangka. Huli nang sumakay si Carlo habang dala ang isang kahoy na gagawin nilang pangtukod sa ilalim ng sapa para makarating sa kabilang bahagi. Sabi naman ni Magnus, wala bang sagwan? Si Oliver naman ang sumagot, wala akong nakitang sagwan sa loob eh. Kaya pagtiyagaan na natin itong tukod. Nagsimula na ngang nagtukon o nagtutukod si Magnus at Carlo noong dala nilang 2 dipanghaba ng kahoy para mapausad ang bangka. Nang biglang marinig nilang may bumula o huminga sa unahan. Hala, ano yun? Tanong ni Oliver. Sabi naman ni Carlo, chill ka lang Oliver. Kunyari na lang wala kang napansin o narinig. Patay mali siya lang ba? Para hindi tayo kaagad atakihin. Medyo malayo pa tayo sa kabilang pampang. Si Brittany naman ay nagsimula ng magpalit ng anyong aswang ang isang braso. Sabi naman ni Oliver, hindi na ito simpleng paramdam dahil nag-transform na ng braso si Brittany. Sabi naman ni Brittany, kalma lang kayo, inihahanda ko lang dahil may kutob akong aatake yan bago pa tayo makarating sa kabilang bahagi. Carlo,
ibigay mo na muna ang tukon kay Maris at ihanda mo na ang sarili mo sa laban. Sabi naman ni Maris, oo nga Carlo, sumasang-ayon ako kay Brittany, akin na yan. Hindi naman ito sobrang lalim, pero teritoryo pa rin ito ng kung anong nilalang na nakaabang sa atin ngayon. Okay, sabi niyo eh. Wika pa ni Carlo at ibinigay na ang kahoy na pangtukod kay Maris. Tapos tinupi ng hanggang kalahati ng braso ang suot niyang long sleeve na itim. Saka humaba na iyon at naging anyong braso ng isang halimaw. Sabi naman ni Oliver, matanong ko lang Carlo, bakit ang hilig mo magsuot ng long sleeve na pang-opisina at necktie? Ikagubatan naman ang misyon natin. Tsaka, alam mo na yun bago pa tayo umalis ng Santa Ines, di ba? Sabi naman ni Carlo, anong magagawa ko? Karamihan ng mga damit ko ay mga long sleeve. Hindi ba nila naikwento sa'yo na mahigit 10 years akong empleyado ng bangko bago guluhin ni Magnus ang buhay ko? Sabi naman ni Magnus, aray ko ha, nandito lang ako sa unahan at naririnig ko lahat ang sinasabi mo. Sabat pa ni Magnus na nasa unahan lang ng bangka. Sabi naman ni Carlo, totoo naman di ba? Ang tahimik ng buhay ko na nagtatrabaho sa bangko bilang fraud investigator. Kahit paminsan-minsan ay nakikisali ako sa mga misyon nila General Aguila. Pero palagi pa ring online support ang participation ko. Kaya kahit nasa bahay lang ako, ay nakakatulong ako sa investigation at mga misyon nila. Pero noong magmula ng magkakilala tayo Magnus, ayun na, doon na nasira ang buhay ko. Muntik na ako mag-report kay San Pedro nang wala sa oras. Mabuti na lang at naagapan at nailigtas ako ni Brittany. Iyon nga lang, naging aswang naman ako. Consolation na lang itong nangyari na nakokontrol ko ang pagkaaswang ko. Sabi naman ni Magnus, pasalamat ka pa rin dahil kung hindi sa akin ay hindi mo makikilala si Brittany. Sabi naman ni Carlo, yun lang. Hindi yun consolation para sa akin, kundi grand prize para sa lahat ng sakripisyo at pagtulong ko sa iyo. Wika pa ni Carlo, pero noong tignan niya si Brittany, ay tila hindi noon narinig ang mga sinabi niya. Nakatitig iyon sa madilaw na kulay ng tubig. Tapos nagsalita, humanda kayo sa balanse ng bangka, narito na siya. Pagkasabi lang noon ni Brittany, ay agad lumabas sa tubig ang 5 mahahaba at malalaking galamay ng pugita. Agad iyong sumalaki kay Magnus. Sabi naman ni Brittany, yumuko kayo lahat ng mababa. Agad namang sumunod ang 3, kaya mabilis na kalmot ni Brittany ng kanyang matalas na kuko ang isang galamay na dadampot dapat kay Magnus. May isa namang galamay ang dadampot din dapat kay Oliver. Pero mabilis rin iyong kinalmot ni Carlo at napalaylay dahil halos mga lahati ng galamay ang nahiwa niya sa laman. Patuloy na sumasalakay ang mga galamay sa kanila. Kaya nagsimula na rin pumana si Oliver doon sa mga galamay. Lintik, mali ito eh. Hindi dapat ang galamay ang pinapana ko. Dapat ang ulo. Nasaan ba ang ulo nito? Hindi ko makita. Sabi naman ni Carlo, pagtiyagaan mo na muna ang mga galamay. Hindi ko rin makita kung nasaan ang mismong ulo niyan. Sabi naman ni Brittany, Magnus, ipagpatuloy mo lang ang pagtutukon. Ako ang didepensa sa iyo. Sabi rin ni Carlo, oo, ikaw rin Maris. Sige na, poprotektahan kita. Kaya agad nang kumilos ang dalawa at nagpatuloy sa pagtukod noong kahoy. Hanggang sa muling nagsilubog sa tubig lahat ng galamay. Nasaan na yun? Sambit ni Oliver. Sabi naman ni Carlo, sige lang Magnus at Maris, ipagpatuloy nyo lang ang pagtukon. Bago pa iyon magsagawa ng full-blown attack. Nasa testing the water stage pa lang iyon. Sinusubukan kung may kakayahan tayo dumipensa. Ilang saglit pa at nasa 5 metro na lang ang distansya nila sa Pangpang. Nang muling lumitaw ang mga galamay ng pugita. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na 5, kundi 8. Kasunod ng paglitaw ng ulo noon. Kakaiba ang itsura ng ulo ng pugitang iyon.
dahil para iyong malaking bungo ng tao na may 6 na sungay na parang mga nakabaluktot na kahoy na nakapalibot sa mismong ulo. May malalaking ngipin rin iyon na parang salagari ang dulo dahil matutulis na patriangle ang hugis. "Oliver, ayan ang hinahanap mo," sigaw pa ni Carlo habang abala sa pagtagpas sa mga sumasalakay na galamay. Sina Maris at Magnus naman ay patuloy pa rin sa pagtukod noong kahoy para makarating na sila sa pampang. Agad kumuha ng palaso o arrow si Oliver na may C4 explosives ang dulo. Pero noong inasinta niya na ang ulo, ay doon niya na nakita ang magkasunod na hampas ng malalaking galamay patungo sa kanilang bangka sa gitnang bahagi. Sigurado siyang mawawasak ang bangka dahil dati na nga iyong luma at marupo. Kaya napasigaw na si Oliver, "Talon!" Halos magkakasabay naman silang tumalon patungo sa tubig. Mabuti at hindi na iyon malalim. Nasa 3 feet na lang ang lalim noon, kaya kalahati ng katawan na lang nila ang nabasa. Pero hindi ang pagkakabasa nila ang kanilang inunang asikasuhin dahil patuloy sa pagsalakay ang mga galamay. Noong aasinta na sana muli si Oliver, ay nagulat siya noong may pumulupot na galamay sa dalawa niyang paa at agad siyang ibinitin patiwari. Ganun din kina Carlo at Brittany. Sabi naman ni Carlo, "Magnus, tumuloy na kayo sa lupa at humanap ng cover para hindi kayo madampot nito." "E paano kayo? Kaya na namin to," wika ni Carlo habang iwinawasiwas siya ng malaking pugita sa ere. Kaya kahit anong pilit niyang abutin ang galamay noon na nakapulupot sa kanyang mga paa, ay hindi niya maabot. Si Oliver naman ay ganun din. Hindi makagawa ng tamang pag-asinta dahil iwinawasiwas din siya noong halimaw. Tinulungan ni Magnus si Maris na mahila patungo sa pampang. Masyado kasing mabigat ang kanilang bag at kapag tumapak sa lupa noong sapa, ay para kang tumapak sa malambot na burak na bumabaon o lumulubog ang paa hanggang binti at napakalagkit rin kung hilahin pa itaas, kaya nahihirapan rin silang makaahon kaagad. Noong makarating sila sa tuyong bahagi, ay agad kumuha ng granada si Magnus at ibinato sa gilid na bahagi ng halimaw na pugita. Napatingin iyon kay Magnus at nagpakawala ng masakit sa tengang pag-ungol at naglakad na papalapit kina Magnus at Maris. Dahil sa naglalakad iyon at nakatuon kina Magnus ang atensyon, kaya nabawasan ang pag-swing kina Carlo, Brittany at Oliver. Sabi ni Oliver, "Carlo, sumabay kayo sa pag-atake ko para hindi kayo mahila papalayo. May explosives ang ipapana ako." "Copy that, Oliver," sagot ni Carlo at Brittany at nagbilang na kaagad si Oliver. 1, 2, 3. Pagkarating sa 3, ay doon niya pinakawalan ang palaso at patungo iyon sa mata noong pugita. Mabilis rin na tumupi ang katawan ni na Carlo at Brittany at inabot ang galamay na nakapulupot sa kanilang mga paa at kinalmot iyon ng malalim, kaya naputol at nahulog sila. Noong sumabog ng malakas ang pana ni Oliver, ay nabitawan na rin siya noong nilalang. At makikita ang malaking tapyas noon sa ulo noong nilalang. Dahan-dahan iyong umatras papalayo hanggang sa tuluyan ng mawala. Basang-basa ang tatlo dahil medyo malalim pa ang kinabagsakan nila noong mabitawan sila ng halimaw. Sabi ni Oliver, "Nako, amoy sulfur ointment na ako nito." Sabi naman ni Carlo, "Mabuti na lang talaga, nakabalot ng plastic lahat ng gamit natin, pati na ang mga bag, kaya siguradong tayo lang ang nabasa, hindi ang mga gamit natin." Tinulungan na rin nila Magnus at Maris, sina Carlo, Brittany at Oliver, na mahila papunta sa pampang dahil maging sila ay nahihirapang humakbang, gawa noong malagkit na malaburak na lupa sa sapa.
Nagsalita si Magnus. So papaano? Magpapahinga ulit tayo rito dahil lahat tayo basa? Sabi naman ni Carlo. Mamaya na tayo magpahinga. Ipagpatuloy na muna natin ang ating paglalakbay ng kahit 4 na oras. Sakto na ang pagod natin noon para ipahinga at kumain ng kanin. Kahapon pa tayo nagpapahinga eh. Isipin nyo mula kahapon, nandyan na tayo sa bahaging yan. Hindi mo lang tayo naka1 kilometro na lakad sa loob ng ilang oras na lumipas. Kaya kung okay sa inyo, ay maglakbay na muna tayo. Mahabang paliwanag pa ni Carlo. Sabi naman ni Oliver. Oo nga Mags, tama si Carlo. Ayos lang naman kami kahit basa. Maliban na lang sa nakakairita talaga sa ilong ang amoy ng asupre. Maliban doon, wala nang problema. Pwede nang ilakad. Sabi naman ni Brittany. Oo, ako rin sumasang-ayon. Kasi naiisip ko na wala ring silbi kung magpapalit tayo ng damit. Nabasa pa rin tayo ng tubig na may asupre. Kaya mas mabuting maghanap na rin kami ni Carlo ng source ng tubig. Para makapagbanlaw din muna tayong lahat bago magbihis. Okay, sige. Wala namang problema sa akin. Naisip ko lang na baka hindi kayo maging komportable dahil basa kayo. Ikaw rin naman ha. Basa na rin ang kalahati ng katawan mo. Sabat pa ni Oliver. Sabi naman ni Brittany. So, tara na. Para makarami tayo ng lupang malalakaran. Sumang-ayon na ang lahat at nagpatuloy na sa paglalakad. Makalipas ang 2 oras ng paglalakad, ay naroon na sila sa bahaging mga lusak. Para iyong malawak na palayan, pero mga ligaw na damo ang naroon at may tubig. Kaya muli rin silang nabasa hanggang sa kalahati ng hita. Ang pinagkaiba nga lang dahil wala na iyong amoy ng asupre. Lintik talaga ang lugar na ito, no? Literal na kalbaryo tumira o maglakbay rito. Isipin nyo, napakalawak ng lusak na ito bago makarating doon sa kabilang dulo. Oo nga eh, tama ka dyan Magnus. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong lugar na napakalapad at puro talaga lusak. Pagsang-ayon pa ni Carlo. Sabi naman ni Brittany. Huwag na kayong magreklamo. Dahil nakikita ko na sa unahan ang mga mabato at matalahib na bahagi. Siguradong sa tuyo na tayo roon maglalakad. Oo nga, malamang. Sagot pa ni Oliver at nagpatuloy na sila sa mabagal na paglalakad dahil mahirap maglakad ng mabilis kung malawak na lusak ang dinaraanan. Makalipas muli ang 2 oras ng paglalakad, sa bahaging iyon ay narating na nila ang tuyong lupa. Mga bato at mabababang talahib na ang naroon. Magkahiwalay na lumuhod sa lupa sina Carlo at Brittany at inilapat ang kamay sa lupa para maghanap ng water source. Noong mag-angat iyon ng mga ulo ay sabi ni Brittany, Ayos, makakapagbanlaw tayo. Sabi naman ni Magnus, Ha? Nasaan ang tubig? Naroon, sa matarik na burol na iyon. Sigurado kaming may kuweba roon papasok. At may malalim na bukal dahil malamig ang nararamdaman namin. Ibig sabihin maraming tubig ang naroon. Di tara na pala. Wika ni Oliver at nagpatiuna na sa paglalakad. Dahil excited na ito makapagbanlaw ng katawan. Dahil kahit natuyo na ng kaunti ang damit at pantalon, ay amoy na amoy pa rin talaga ang asupre sa damit nila. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 220. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.